tayo po ay dadako na sa ating pong mga pinapag-aralan at sa ating pong Bible study. And ang ating pong pinapag-usapan ay patuloy pa rin po tayong dinidiscuss po natin ang tungkol po sa baptism pa rin po ang ating pong pinapag-aralan ngayon. And nasa part 5 na po tayo. And ito po, share screen ko lang. Okay. Sorry. Alright. So, marami pa rin pong mga katanungan tungkol po sa baptism. At kahit na kapag pinag-aralan po natin, merong mga bagay po na minsan ay nakapagtataka, ano po, na yun po ang pag-iisip, no, ng kahit na mga ministers. And nakakalungkot kasi ang simpleng bagay parang pinapahirap pa. Parang binibigyan pa ba ng mahabang kahulugan at samantalang hindi naman ganun kahirap intindihin. Okay? So, looking forward, makakasama pa po natin ang marami po sa ating pong mga kapatiran ngayon para po sa patuloy po nating pag-aaral tungkol po sa bautismo. At sa gabing ito ay may mga bagay po tayong ika nga ay i-discuss at bigyan po ng linaw. Ano po? Sandali po. Okay. Alright. So, mag-search, share screen lang po ako. Okay. Dali lang po, ha? Okay. Share screen lang po ako. Alright. Very interesting ito. And ihanda po ninyo ang inyong mga Bible, ang inyong pong mga notebook. Ano po? Para po na magkaroon po tayo ng ika nga pag-aaral. Part 5 na po tayo ng ating series, The Apostolic Doctrine or the Apostles' Doctrine on the Plan of Salvation. At pinag-isa-isa, hinihimay-himay po natin ito, isa-isa. At natapos na po tayo sa mga purpose ng baptism, ano po. At nung last week, na pag-aralan po natin ang dalawa pong problema ng isang tao, bakit hindi nga po siya makapasok sa langit. At yan po ay nagpatunay na ang ating pong palang problema ay dalawa. Ang isa po dyan ay hindi po tayo matuwid. No? Makasalanan po tayo. So hindi tayo makapasok sa langit. Kasi sabi ng Biblia, the unrighteous cannot inherit the kingdom of God. Ang isa naman po ay hindi naman po, ay tayo naman po ay nasa laman, dugo at laman po tayo, at subject po tayo dito sa lupa. And the Bible says that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So dalawa po ang ating problema, ang kasalanan na meron po tayo at ang pagiging laman natin. And so, last week, na-prove po natin na ang purpose po pala ng bautismo ay ang pagtanggal ng kasalanan. At ang sabi nga ni Jesus Christ, para maging matuwid tayo. So there is no other way for you to be righteous, for you to be clean and acceptable to God, but by baptism in the name of Jesus Christ. So wala pong ibang pamamaraan, hindi po yung pagiging charitable natin, hindi po yung pagiging mabait natin ang pamamaraan para magiging matuwid po tayo. Kasi nga, sabi nga ng Biblia ay ang atin daw pinakamabuti ay basahan sa mata ng Diyos at maging ang araw at ang buwan ay hindi pa perfect sa ating Panginoon. So, that means, brethren, that as Jesus said, when he was baptized by John the Baptist, at sabi nga ni John the Baptist, he doesn't want to baptize Jesus Christ because he want
he needs the baptism of Jesus Christ. But Jesus said, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. So Jesus Christ has no sin, but he was baptized because that is the only way to fulfill righteousness in the flesh. So wala pong ibang pamamaraan ang righteousness na ito na mapunta sa atin maliban po sa bautismo sa pangalan ni Kristo Jesus. And so, dahil po dyan, kaya pala na kailangan nating mabaptize. Sabi ni Jesus Christ, he that believeth and is baptized shall be saved. It's because may purpose po ang bautismo. At yan po ay ang pagiging matuwid natin. So, ang first problem natin, which is unrighteousness, no, ay nasolusyonan na. Okay? Kung mag-decide ka magpabaptize or kung nabaptize ka na in Jesus' name, nasolusyonan na. Pero pag hindi, ay kailangan mo pang gawin yon para masimulan mo po ang pamamaraan ng Diyos para maging matuwid ka. Sa mga nabaptize naman, pagpatuloy nyo po ang pagsisikap na maging matuwid sa harap ng ating Panginoon. Pero sa standard ng Diyos, you are no longer a sinner. Kasi nga, nahugasan na tayo sa pangalan ng ating Panginoon doon po sa bautismo. May isa pong problem, yung pong sa laman. Next week na po natin yan sasagutin. No? So, solusyonan po natin yan next week. Paano ba makapasok tayo sa langit, no? Mula po sa corruptible body. Okay? So, may solusyon din naman ng Diyos. Kaya nga, no wonder why, dalawang bagay ang sinabi ng Panginoon na dapat may panganakang muli, tubig at espiritu. Ang tubig, yun yung bautismo. Yan ay para maging matuwid ka. Pero dinugtong niya po, kailangan may panganak rin sa espiritu dahil yan po ay may purpose din para sa'yo. So po tayo sa langit, mga kapatid. Ngayong gabi, tapusin ko po ang water baptism issues at dito po tayo ngayon sa tinatawag na why in the name of Jesus Christ. No? Marami pong mga hindi po ika nga ay hanggang ngayon hindi sila makumbinsi na dapat ang bautismo in Jesus name. At may iba naman na nakukumbinsi pero mas pinipili nila na kung ano daw yung nakamulatan yun na lang. Ang iba naman, kung ano daw yung kanilang grupo, yun na lang. Pero mga kapatid, ngayong gabi, ay atin pong i-discuss isa-isa ang kahalagahan ng pangalan ni Kristo Jesus sa bautismo. Alright. Now, the plan of salvation is very important, and that water baptism is part of the plan of salvation. And this is pamamaraan ng Diyos sa unang bahagi na tayo po ay maligtas. Ngayong gabi, sagutin po natin ang mga katanungan, is the name of Jesus Christ necessary in baptism or not? And why? Okay, sagutin po natin yan. And also, is water baptism declaring the name of Jesus Christ biblical and original? So yun po mga bagay na atin pong i-discuss ngayong gabi. No? Original ba yon? Nasa Bible ba talaga yon? Ayan, okay? Or yun ba ang sinusunod ng mga apostles? No? Is it apostolic? It is purely apostolic? Right? So ngayon, mga kapatid, ang sabi po na Matthew 28, 18 to 19, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Right? Sabi ni Jesus Christ, go ye therefore and teach all. Take note, ano po pala ang pagkakaiba ng nation sa country? No? Alam niyo po ba na ang country ay lugar, ang nation ay tao?
Kaya nga po pag ikaw napunta sa ibang bansa or may mga pinilapan kang mga forms, tinatanong ka, anong nationality mo? Okay. So, ngayon, ang nations, all nations, meaning lahat ng tao, lahat ng grupo ng tao, lahat ng lahi, no? Lahat ng klase, no? Sabi niya, kailan turuan. Sabi ni Jesus Christ, ano sabi niya? Baptizing them in the name. So, nag-utos siya na dapat ang bautismo ay nasa pangalan ng Ama at ng So, utos po yan ng ating Panginoon. Kanino? Hindi po yan inutos sa mga kung sino-sino yan sa tabi. Ang una pong inutusan yan ay ang mga apostol. Ang Panginoong Isus at sinabihan at inutusan. Actually, mga kapatid, hindi po inutusan dito yung iba pang mga disciples. Yung iba pang mga disciples, hindi po inutusan dito. Ang inutusan lang po dito ay ang 11 apostol. Kaya nga po minsan nakakalungkot, marami pong nagko-question sa authority ng apostles. Bakit daw apostles ang sundin natin? Hindi ko alam kung saan na in-neglect. Samantala sila yung ating forefathers when it comes to Christianity. Okay? So now, as we had read, Jesus commanded the apostles to what? Baptize with a name. Okay? May name Baptizing them in the name. And of course, gas-gas na rin po itong puntos na ito. Pero sasabihin ko ulit sa inyo, singular lang po yon. Isang pangalan lang. So ngayon, ang utos ay magbautismo na sa pangalan. And sinabi niya sa ilalim, sa dulo, and teach to observe whatsoever I have commanded you. Sabi ni Jesus Christ. So, isang matindi na utos yun na ay teaching them to observe whatsoever I have commanded you. So there is a very, hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng pahin, no? Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Yun po ang ibig sabihin ng utos na ito ng ating Panginoon. So, sa Acts chapter 2, verse 38, kung tama po sila na dapat ang bautismo ay in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yun po tamang bautismo. Bakit po na nung si Pedro po ay tinanong, ang utos po niya sa mga tao ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus? Sabi ng Acts 2:38 dito, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit or the Holy Ghost. So, ito ngayon ang mga apostol, ito na ngayon ang malaking dapat na problema. Alam niyo hindi ko maintindihan dahil nag-aral naman sa mga masterals, sa mga doctorate, Kasi ganito lang yung kasimple, no? When there is meron po kasing inutos dito, no? At ang inutusan, ito po yung kanyang ginawa. So, instead na sabihin mo na, ay, nagkamali ito, dito na lang ako, kaysa dito ako, o bagay, para ka bang namimili, sino bang sundin? Ito o ito? Hindi kailangan hindi. Kung ikaw ay totoong nag-search ng katotohanan, ang hanapin mo, the missing link. Yung missing link dito, kung ang utos ni Jesus Christ ay baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and then pagdating naman kay Peter, ang bautismo niya is in the name of Jesus Christ, dapat sagutin mong tanong, bakit? Instead na sabihan mo na lang na, ay mali yan sila yung kay Pedro yan, mali yan, hindi yan tama. Di ba? So, since na ito patunayan natin mga kapatid,
Kung si Peter ba ay nagkamali, mali ba si Pedro? Nagkamali ba siya? Or na-misinterpret niya ang utos ng ating Panginoong Hesus? Kung ikaw kaya, pwede mo bang tanggapin, kung ikaw ay matino ang pag-iisip mo sa pag-aaral ng Biblia, pwede mo bang tanggapin na si Pedro mali? Or na-misinterpret niya ang commandment ni Jesus Christ? Ibigay ko po sa inyo ang 7 dahilan bakit hindi pwede magkamali o makagawa ng mistake or misinterpretation sa command ni Jesus Christ, si Peter. Okay? Bigay ko po sa inyo 7 dahilan bakit na si Pedro hindi pwedeng magkamali. At hindi siya nagkamali talaga at hindi niya na-misinterpret ang command ni Jesus Christ. Kasi meron nga akong pastor narinig na-misinterpret lang daw ni Peter. Si Peter pa ba ma-misinterpret? Ito, tingnan natin 7 dahilan ito. Number 1, they were discipled by Jesus Christ for 3.5 years. Imagine ka mga kapatid, 3 taon at kalahati silang sinanay, tinuruan ng ating Panginoon. Tapos sasabihin mo lang na nagkamali sila sa pinakamahalagang misyon? Abay, ano na lang nangyari sa training nila? Di po ba? Pangalawa, binuksan, Jesus opened their understanding. Mabasa po natin yan sa Luke 24:45. Basahin nyo na lang po dyan. Sa inyong mga Bible, Luke 24:45, ang sabi, binuksan ng Panginoon ang kanilang pangunawa upang maunawa nila ang kasulatan. So imagine kasi nung tao, ikaw ba na nagsasabi na nagkamali yung mga apostol na ito, pwede mo bang sabihin na ikaw ang mas may understanding? Minsan sinasabi ng ibang mga tao, hindi kasi ako may revelation, akong binigyan ng revelation ng Diyos. Wow! Pero kung tutusin, kung proper interpretation lamang ng kasulatan, mga kapatid, kompleto na itong mga apostol. Kasi sabi nga ng Biblia, sabi ng Luke 24:45, binuksan ni Jesus ang kanilang pangunawa. Okay? So, imposible magkamali. Pangatlo, they were commissioned specifically by Jesus Christ. Sila lang at that time, ang kinausap, 11 lang sila, in fact. 11 lang sila. Sila lang ang kinausap ng Panginoong Hesus. Saan po yan mabasa? Mark 16:14-17. Makita po ninyo sa verse 14, and he appeared unto 11. Kasi inutusan po siya, niya sila. And they were commissioned by Jesus Christ. Ganon din niya nakasulat sa Matthew 28, 19 or 18, mga kapatid. Sila din po yun, 11 sila ang tinawag ng Panginoong Hesus. Right? Pang-apat na dahilan na hindi pwede magkamali. Jesus made it sure to them that they should follow and obey rightfully all the commandment. Yan po yung sabi sa Matthew 28:20. Bago, pagkatapos ng 28:19, ang sabi niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Yun pong sabi ng Panginoon. So, siniguro ng Panginoon na sila ay sumusunod ng tama sa utos. Pang-5, all other apostles were present when Peter preached it. Doon po sa Acts chapter 2, verse 38, mga kapatid, na preaching ni Peter, mababasa natin sa verse 14 na si Pedro ay tumayo kasama po ang 11. So yung 11 or ang 10 doon sa kinausap ng Panginoon sa Mark 16 at saka sa Matthew 28, nandun po yun. Nandun sila. So, at sila lahat ang sinimulan ng church all over the world. Napunta po sila sa iba't ibang panig ng mundo. So, paano po sila magkamali? Dahil kung magkamali po sila, wala pong tamang simbahan ngayon. Wala pong maliligtas pati. Paano ka maligtas kung mali ka? Tama? Okay. So, nandun ang mga apostol nung kinausap or inutusan sila ng Panginoon. Or nangaral si Peter. So, kung mali man si Peter, dapat doon pa lang natigil muna ang preaching. At Brother Pet,
ikaw nga ang leader namin, pero parang mali yata yung nasabi mo kasi ang alam ko, andun si Matthew eh. Posible, pwede kasing sabihin ni Matthew na alam ko kasi Brad Pitt, yung sabi sa akin ay bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sa'yo, Jesus, name, mali po. Di ba? Pwede sila magdebate. May nagdebate ba? Wala. Tumahimik nga lang sila. Nakatayo. Bakit? Witness lang sila kung tama ba talaga sasabihin ni Pedro. Okay? So, number 6, Jesus promised to be with them even unto the end of days. Sabi niya sa last part ng Matthew 28:20, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, ibig sabihin, mga kapatid, nung nag-preach si Peter, nandun si Jesus Christ. Bago mamatay si Peter, nandun si Jesus Christ. Habang namamatay ang mga apostol, nandun si Jesus Christ. Even today, mga kapatid, ang ating Panginoon ay kasama po natin. However, mga kapatid, in these times na wala na po ang mga apostol, pinapabayaan ng Panginoon kung sino ba talaga ang may totoong pananampalataya or puso na maniniwala sa kanyang mga salita. Kasi may mga tao po na ma-blinded Blinded. Yun po ang binanggit ng ating Panginoon na may mga tao po na talagang may mata sila, hindi sila makakita. May tenga sila, hindi sila makarinig. Kasi sadya po nilang binulag ang mata at ang kanilang tenga. Kaya nga po, kung meron man po sa inyo dito, or sa Facebook, or saan man po, na honest po talaga, para alamin kung anong tama, buksan niyo po muna ang inyong mga pag-iisip at ang inyong pong puso at ang inyong mga mata. At magbasa po kayo na wala po muna kayong kinikilingan. Basahin niyo po at pag-aralang mabuti para sa inyo pong sarili. Okay? Pang-7, ito pong matindi na patunay. They had just received the Holy Ghost. Anong sabi ng Acts 2:4? Ang sabi po actually ng Acts chapter 2 verse 4, nakatanggap sila ng banal na espiritu and they began to speak with other tongues. Right? So, nakatanggap sila. Bakit sila kailangan na makatanggap? Dahil lang sabi pa nga rito ng King James, they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Bakit? Ito po ang inyong pag-isipan. Sa chapter 1, sabi ng Panginoon, maghintay muna kayo. So, pwede na mag-start ng mission, di ba? O bakit pinahintay sila? Sabi po kasi ng 1, sabi ni Jesus Christ sa kanila sa verse 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Okay? But for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So bakit nga po sila pinahintay pa? Ilang araw pa ito, mga kapatid. Kasi ang Holy Ghost ay napakahalaga para maintindihan po natin ang kasulatan at ang kalooban ng ating Panginoon. Ano po ba ang pwedeng magawa ng Holy Spirit po sa atin? Ang sabi po ng John chapter 14 verse 26, sabi niya rito, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. Di ba? And bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Nakita niyo? Ang Holy Ghost, katatanggap lang nila paano sila magkamali. Di po ba? Kasi sabi nga ni Jesus Christ, yung Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, and ang Holy Ghost,
Kaninong pangalan pinapadala? Pangalan ni Jesus. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said to you. Alright? So, ito pong 7 dahilan. Hindi pwede magkamali si Pedro. So ngayon ang tanong, sinong mali? Si Pedro ba, si Paul at ang mga apostol? Or itong mga modern Trinitarian preachers? Sino kayang mali? Kasi magkaiba eh. Ang mga apostol, yun po ang gamit na bautismo, Jesus' name. Itong mga modern Trinitarian preachers, allergic sila. Allergic sila na gumamit ng pangalan ni Jesus, pero lahat ng gawain nila, puro naman Jesus' name. Mag-pray sila, Jesus' name. Magpalayas ng jablo in Jesus' name. Ha? Kung kahit na sila ay gumawa ng mga bagay-bagay, puro Jesus name. Kahit nga pangalan ng church nila, may Jesus pa eh. Pero bakit pagdating po sa bautismo, allergy sila sa pangalan na Jesus? Hindi ko po maintindihan kung ano po ang ipakain ng diablo sa kanila na allergy po sila pagdating sa Jesus name. Subukan po ninyo itong mga modern Trinitarian preachers. Pag sila po ay mangaral ka ng bautismo sa pangalan ni Jesus, ang kanila yung mga bibig niyang ngumingiwi, no? Na parang na tumatayo yung mga balahibo nila, no? At kung minsan hindi mo ito maintindihan, mga kapatid, na puro sila Jesus, pero pagdating sa bautismo, ayaw nila kay Jesus. So, ang tanong, sino ngayon ang mali? Kasi si Peter, si Paul, at ang mga apostol, ang bautismo, Jesus name. Oh, si Peter, si Philip, sa Acts chapter 8, si Peter again in chapter 10, ha? Si Paul, kahit sila ni Ananias, sabi nga niya, why tarries daw? Arise and be baptized, no? So ngayon, mga kapatid, ito ang malaking katanungan. Sinong totoo at sinong mali? Si Peter and Paul and apostles ba? O itong mga modern Trinitarian preachers? Now consult an established Bible dictionary on the topic about baptism. Ito po, kanila po itong Dictionary of the Bible. Kanila po. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Ang tawag po dyan ay Hastings Dictionary of the Bible. Okay? Diyan po, tingnan natin. No? Kasi sabi nila, yung mga itong mga huling mga Trinitarian pastors, parang akala mo sila na yung pinaka-scholar eh. Pero tingnan natin kasi yung gumawa nito, mga scholar nila. Okay? Ano ba ang Hastings Bible Dictionary? Okay, para may kaalaman kayo. Ang totoong title niya, full title niya is A Dictionary of the Bible dealing with the language, literature, and contents, including the biblical theology. Haba, no? Matindi pala yung full title nito ng Hastings Bible Dictionary, no? Dictionary of the Bible dealing with the language, literature, and contents, including the biblical theology. Sino po ang nag-edit nito? Si James Hastings. With assistance of John A. Selby, additional assistance with revision of the proofs was provided by A.B. Davidson, S.R. Driver, and H.B. Sweat. So, noong 1898 pa po ito nagawa. Hanggang 1902, may 4 volumes po at dinivide po nila sa alphabetic entries with 5th volume noong 1904 devoted to some extra articles, indexes, and maps. So, 4 po ito na volume na na-publish noong 1890 hanggang 1902. Ano ito? Antigo itong ano na ito. And still an authority pag ginamit po ng mga preachers po. Okay, ano pa ang sabi? Although described as a dictionary,
the work is better described as an encyclopedia. Sa totoo lang, although dictionary daw ang pangalan sa kanya, pero ang gawa, no, pag binasa mo ito, i-try po ninyong basahin ito, ay parang encyclopedia with signed articles, sometimes several pages in length. O nga, isang topic lang, haba, ilang pages. It is a substantial work with 5 quart volumes, each of about 900 pages. Okay, ito, tingnan niyo. Ilan ang author? 194. 194 authors of articles were established scholars of the day. Mga the best na mga scholars, mga the best na mga authors, mga kapatid, 194. Established scholars yan sila. Generally, sino sila? Mga Protestant Christians. Yan yung mga Trinitarian. From many countries, but mostly from the UK and the USA in that order. Okay? Pero ano po ang sabi ng Hastings Dictionary? Hastings Dictionary of the Bible admits that one could draw the following conclusion from the historical evidence. The original form of words was into the name of Jesus Christ or the Lord Jesus. Under po ito sa heading ng baptism. Baptism into the name of the Trinity was a later development. Oh, nakita niyo? Sino mang mandahuti na nagbago nito? Walang iba, kundi si Satanas. Later na lang binago niya, alam mo kung bakit. Kasi pag Jesus name ang bautismo, talo siya. Bakit? Ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, matatanggal. Ang kapangyarihan ng Diablo, ang kasalanan lang naman eh. Ang kapangyarihan ni Satanas, ang kasalanan lang. So kapag nabautismohan ka in Jesus name, talo siya. Kaya ang ginagawa niya, binago niya ang bautismo, dahil sa bautismo lang pwede maging matuwid ang tao. Binago niya later, para na kahit anong bautismo, libo-libo man kayo dyan, nakatawa pa rin si Satanas. Bakit? Walang problema. Hindi naman natanggal kasalanan eh. Nananatili kayong makasalanan eh. Okay? Sabi pa ng Hastings Dictionary, after the one mention of it, Matthew 28:19, we do not find. Okay, sabi niya, matapos daw na mention ang Matthew 28:19, we do not find it again until Justin Martyr and his formula is not identical with that in the Gospels. Meaning yung natukoy Gospel books. Okay? Or the Gospel that is preached. Alright? So ngayon, lalabas po muna tayo dito. Dahil ipakita ko po sa inyo saan po ba ang Hastings Dictionary. Kung sino po sa inyo may eSword Bible, at mag-download sa dictionary po, mag-download po kayo ng Hastings. Hastings, okay. Lalabas po muna ako ng sandali. Pupunta po tayo sa aking mismong eSword sa aking pong At ipakita ko po sa inyo ipakita ko po sa inyo ang okay. Sandali lang po Ipakita ko po sa inyo kung ano ang meron at ano nga talaga ang sulat ng Hastings. Okay. Sandali lang po Okay, share screen po ako sa aking ito, eSword. Okay. Nakita nyo po ang eSword ko? Pakisabi lang ng yes. Anybody? Mic off. Yes po, Pastor. Yes. Nakikita? Yes. Okay, sige. Palakihan ko lang ng konti Okay. Tingnan niyo ito. Okay, nakikita nyo ang aking cursor? Ito po dictionary. Okay? Pag makita nyo po dictionary, mag-download lang po kayo ng napakaraming dictionary. Libre naman po yan Kung may bayad, babayad na lang po kayo. Sandali lang po. Okay, ipakita ko po talaga sa inyo kung ano ba talaga nakasulat. Okay, sa dictionary, punta po tayo sa Hastings. Ayan po.
Makita ninyo dyan, Hastings Dictionary. Punta po tayo sa Hastings Dictionary. At puntahan po natin ang baptism. O, ayan. Okay, nasulat po dyan. Ayan, ang baptism. Tingnan po natin. Okay, nakikita nyo na po? Okay, nakikita nyo po ako. Talaga ito, no? Ayaw nyo talaga ipakita, O, sige. Tingnan po natin, share screen muna. Share screen. Okay. Okay na? Alright. Punta po tayo again. Okay. Again, punta po tayo sa dictionary at Hastings under baptism. Number 3. Ito po ang nakasulat. It has been customary to trace the institution of the practice to the words of Christ recorded in Matthew 28:19. But the authenticity of this passage has been challenged on historical as well as on textual grounds. That the formula of the threefold name which is here enjoined does not appear. Bawas kaya muna internet tayo. Ano ba ito? Talagang pagka marami yata, talagang Hindi. Okay, for a while lang kasi magbabawas lang kami ng nakakabit sa aming internet. Okay. All right. Medyo nag-unstable kasi. Okay, balik po tayo. Ang sabi nga rito, it must be acknowledged that the formula of the threefold name, meaning yun po yung Matthew 28:19, yung in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost, which is here enjoined, does not appear to have been employed, take note, by the primitive church. Oh, nakita ninyo? Sabi mismo ng mga scholars nito, which so far as our information goes, baptized in or into the name of Jesus or Jesus Christ or the Lord Jesus. Okay? Acts 2:38, Acts 8:16, Acts 10:48. Versikulo natin lahat ito. Acts 19:5, 1 Corinthians 1:13, 1 Corinthians 1:15. Without reference to the Father or the Spirit. Okay? The difficulty hence arising may be met by assuming that baptism in the name of Jesus was equivalent to baptism in the name of the Trinity. So nakita ninyo, nag-assume na lang sila. Nag-assume na lang sila na maari ang name of Jesus Christ is equivalent sa baptism in the name of the Trinity, which is almost tama. Kasi bakit? Equivalent talaga because the name, the singular name there of the Father, the Son, and of the Holy Ghost is Jesus Christ. Oh. Okay, so mayroon pa sila dito that the shorter phrase does not represent the formula used by the baptizer, but the profession made by the baptized and the essential fact that he became a Christian, one Christ acknowledged follower. So marami na silang mga assumptions. But it is better to infer the authority of Christ for the practice
from the prompt and universal adoption of it by the apostles and the infant church, to which the opening chapters of Acts bear witness. Nakita niyo? And from the significance attached to the right in the epistles, and especially in those of Saint Paul. So, ang tinutukoy po niya, na kahit ano pa mga paliwanag, sabi niya, it is better, sabi niya, to infer the authority of Christ for the practice. Right? So, may makikita mo natin, ito po ay mismong, pag bumili po kayo ng physical book, makikita po ninyo yan, under the heading of baptism. Ganon din po yan sa e-sword. So, I know, karamihan po sa inyo may e-sword. Andyan po, nakita po. So ngayon, anong paliwanag ng mga Trinitarian, modern Trinitarian preachers ngayon, na hindi daw po tama na Jesus name ang bautismo lang, kay kulang daw. Sabi ni Jesus Christ, ang merong anak, ay meron na ring ama. Pero kung wala kang anak, wala ka na ring ama. Di ba? So ibig sabihin, mga kapatid, ang completeness, sabi pa ng Biblia, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So, sa kanya po nabuo ang pagka-Diyos. Kaya tama po, kumpleto. Kung ang bautismo mo in Jesus' name, kumpleto ka. Pero kung ang bautismo mo ay in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, nirepeat mo lang ang utos, pero hindi mo sinunod. Yan. Kinupya mo lang ang utos, hindi mo sinunod. Magkaiba po yun. Hindi po ba? So, mga kapatid, muli, balik po tayo sa ating sharing. No? Dito naman po, no? Sa akin pong sinabi kanina, yan po ang Hastings Dictionary of the Bible. Very precise po na mismo ang mga scholars na mga Trinitarian admitted openly na ang original na preaching ay Jesus' name sa bautismo. May isa akong pastor na nabasa sa kanyang website na nirepute niya yung mga apostolic daw na wanes. No? At tiningnan ko ang kanyang paliwanag. Ito ang kanyang, nung sinabi na in Jesus' name, ito ang mga nabaptize. In the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost, wala. Sabi niya, I agree. No, sabi niya. Pero ang tanong niya ay ganito. Sabi niya, hindi ba natin susundin si Jesus dahil lang sa ito ay unang dahil ginawa ito ng mga unang church? Ay, anong klase? Uy, pakita ko sa inyo yung tanong niya. Pero feeling niya scholar siya. Oh, mga kapatid. Ito, nakikita po natin, very basic, na sa Bible, sa original, at maging sa observation ng napakarami. 194 scholars ito, they observe that ang bautismo talaga sa original was in the name of Jesus Christ. And Trinity was a later development. Okay? Now, ano bang meron sa pangalan? Okay? Bago po tayo magtapos ngayon. What the name of Jesus can do? Ano nga ba? Bakit kailangan ng pangalan ni Jesus? Number 1, it can wash away your sins. It can sanctify you. It can justify you. Mahalaga po ang name. Bakit? Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 11, as such were some of you, but ye are washed, ye are sanctified, but ye are justified. In what? In the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Wow. Nakita ninyo kung gaano kahalaga ang pangalan? Because you are washed, sanctified, justified in the name of Jesus Christ. Number 2, it remits and forgive your sins. Anong sabi ng Acts 2:38 kanina? Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Right? Number 3, to save you. Ang pangalan ni Jesus makakaligtas sa iyo. Kasi ang sabi po ng Acts 4:12, neither is there salvation in any other. O baka may alam pa sila,
Pero ang sabi po ni Apostol Pedro dito, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Anong pangalan yun? Di po ba? Jesus, Yeshua, Jehovah become salvation. Yahweh become salvation, meaning the God the Father became salvation, at ang dinala niyang pangalan, Yeshua or Jesus, mga kapatid, para iligtas lang po tayo. So, hindi po siya hiwalay o ibang Diyos, kundi ang Diyos nagkatawang tao. Yan po ang katotohanan dito. Now, why you should be baptized in Jesus' name? Because it means ownership. Anong sabi ng Acts 20:28? You are purchased. Binili ka. Binili ako. Saan, mga kapatid? Oh? Now, kapag ikaw ay nabautismo sa pangalan ni Jesus, binili ka na. Anong sabi ng Acts 20:28? Take heed therefore unto yourselves and to all the flock. O, kasi nagbibigay po ito ng payo at reminder si Apostol Pablo. Sabi niya, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseer to feed the church of God. O, ito yung sinasabi na, dapat daw Church of God ang pangalan mo. Ng church para nasa Bible ka daw talaga. Ay, kahit si Satanas pwede magpangalan ng sarili niya na Church of God. Kaya sa pangalan po ng mga simbahan, ng mga building, wala pong kinalaman po yan. Ang tanong po dito, paano ka maging Church of God? Ha? Ang Church of God na tinutukoy po dito, sila po yung sumunod sa Acts 2:38. Sila po yung nagpa-rebaptize. Kasi po kung hindi po kailangan itong pangalan na ito, hindi na kailangan mag-rebaptize. Pero Acts chapter 19, nag-rebaptize mamaya. No? Anong sabi rito? The Holy Ghost hath made you overseer to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Binili tayo ng dugo ni Kristo. Pero anong sabi? Church of God. Pero may blood. Walang dugo ang Diyos. Paano siya nagkadugo? Para may ibayad sa atin? Para mabili tayo? Nagkatawang tao siya. Yan. So, nung nagkatawang tao siya, ito na ngayon ay nakikita ba? Nakikita ang aking... Ay, sorry. Ops na lang. Okay, so you are purchased by the blood of Jesus Christ. Pero ang sinasabi, yung Diyos daw ang nagbili. Kaya ito nga po ang isang malaking patunay nung sa mga INC na sabi na si Jesus daw hindi Diyos. Ito sabi Church of God, which He. Sinong He? Ang Diyos. Ang hath purchased with His own blood. Sino yung may dugo? Si Kristo. Kaya tinutukoy po na Church of God is also Church of Christ. Yun nga lang pinangalan nila sa grupo nila. Kaya akala mo, sila po yung tama. Okay? Alright. Now, nakikita ba? Nakikita nyo ba ang aking PowerPoint? Wala? Wala po, Pastor. E-sword po. Ang e-sword na nakikita nyo? Yan, ayan. Ayan na? Okay na po. Okay. Oo nga. Okay. So ito po pero na-follow nyo naman, ano po? Acts 20:28, we are purchased by the blood of God, which is kay Jesus Christ yun, kasi ang Diyos walang dugo. Okay. It means ownership because you are bought with a price. Ang sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Nakita po natin, mga kapatid, hindi po tayo nagmamay-ari ng ating mga sarili.
ano sabi ni, ni Paul sa verse 20? For ye are bought with a price. Binili po tayo ng halaga. Napakalaking halaga. Dugo at kamatayan. Kaya mga minamahal, huwag po ninyong sayangin ang nagamitin ng inyong mga sarili sa glory ng mundo o sa personal glory or para sa mga material na mga bagay. Gamitin po natin ang ating mga katawan, ang ating mga isip, ang ating mga talento, ang ating mga kamay, ang ating mga paa sa glory ng Diyos. For the glory of God. No? Sabi nga, glorify God in your body. Ito po mga kapatid. Bakit? Kasi binili na eh. Nabili na po tayo ng ating Panginoon. And, ano pa? We now belong to Jesus kasi we belong to Him. Ang sabi po ng Romans 14 verse 7 to 8, for none of us liveth to himself, and man dieth to himself. Verse 8, for whether we live unto the Lord. And whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, and die, we are what? We are the Lord's. So, ano man ang kalagayan mo ngayon, mamatay ka man, mabuhay ka man, we are the Lord's. We belong to Jesus Christ because of the name. Because of His name in our baptism. So, what's in a name? In the name, there is power, ownership, authority, and sovereignty. Natanong nyo po ba ang inyong mga sarili? Kasi itong mga tao ito, hindi daw kailangan ang name. Pero natanong nyo po ba sa inyong sarili, bakit ang mga kumpanya kailangan may pangalan? Sige nga, bakit kailangan sila magkapangalan? Kung pwede namang wala na lang pangalan. Hindi po ba? Kasi mga kapatid, mayroon niyang tinatawag na karakter. Mayroon niyang identity. So in the name, what's in the name of Jesus? There is power. Sabi nga ni Jesus Christ, all power is given unto me in heaven and in earth. There is ownership, there is authority, there is sovereignty in the name. That is why you are sealed. Yung pangalan ng Panginoon nakasilyo po sa atin when we get baptized in Jesus' name. Anong sabi po ng Philippians chapter 2 verse 9 to 11? Wherefore God also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name. So there is no any other name above the name of Jesus Christ. Ano pa ang sabi? And that at the name of Jesus, every knee should bow. Of things in heaven, o kung sino man dyan sa langit, they bow into the name of Jesus. Wow. And the things on earth and the things under the earth, mga bagay sa langit, mapa-anghel, kahit ano pa yan, sa lupa, mapatao, mapahayop, o mga mapatanim, mga kapatid, they should bow in the name of Jesus Christ. Wow. Napakaganda po pakinggan na tayo'y bautismado. Hindi po ba na napakasarap mapakinggan at malaman na ang ibinautismo sa iyo, ang nagmamay-ari sa iyo, ang pangalan niya ay Jesus, na kung saan lahat ng bagay sa langit at sa lupa, sa ilalim ng lupa, yumuyukod at lumuluhod. At hindi lang yan, mga kapatid, sabi pa, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Marami po mga grupo, may grupo pa nga nagpangalan ng sarili nila, Jesus is Lord Para na lang na makompleto ito. Pero paano ba magiging Lord si Kristo sa iyo kung hindi ka bautismado ni Kristo sa pangalan ni Kristo? Paano mo masabi na ang Panginoon mo ay yung tatak ng pangalan ng Panginoong Hesus sa iyo? Hindi ka nga magmabautismohan sa pangalan ni Kristo. Paano ka maging Kristo? Ayan. No? Paano ka maging Kristiyano, I mean? No? Paano ka maging kay Kristo?
kung ikaw ay hindi nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, mga kapatid. So, dito po, and lastly, in the name of Jesus Christ, ano sabi ng Biblia, no wonder why we are all commanded. Ano man ang gagawin mo, dapat sa pangalan ni Jesus. Sabi, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Anong ibig sabihin nito? Kahit anong gawin mo, in Jesus' name. Mag-aral ka in Jesus' name. Mag-review ka in Jesus' name. Mag-pray ka in Jesus' name. Magpuri ka in Jesus' name. Mag-worship ka in Jesus' name. Mag-baptize ka. Ano? Jesus' name dapat. Hindi po ba? Kasi lahat whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Mga minamahal, ito po ang aking gustong bahagi po sa inyo. Na ang pangalan ni Jesus ay napakahalaga. Alam ninyo kung bakit? Dahil yan lamang ang makapatawad ng inyong kasalanan. Kung nagbautismuhan ka at wala pong pangalan ni Jesus, nabasa ka lang po. Naligo ka lang. Pero kung may pangalan ni Jesus, nagiging sagrado po yan. At kung may pananampalataya ka at nagsisi ka ng iyong mga kasalanan, ang sabi ng Biblia, papatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Ang isang puntos, mga kapatid, na sinasabi, na sa Acts chapter 19, kung hindi po mahalaga ang pangalan, ang bautismo sa pangalan ni Jesus, hindi na kailangan na mag-rebaptize si Apostol Pablo sa mga disciples na bautismado na ni Juan. Bakit pa niya na-rebaptize? Basahin po na ninyo dyan. Acts chapter 19, 1-5. Nakasulat po dyan. Kasi ang unang tanong ni Apostol Pablo sa kanila, have you received the Holy Ghost since you believe? Nagtaka sila. At nung nagtaka sila, si Pablo din, nagtaka din. Sabi naman ni Pablo, unto what were ye baptized? Kasi sabi nila, hindi kami nakarinig. Wala namang may sinasabi na tungkol sa Holy Ghost. Pero hindi narinig. Anong sabi ni Pablo? Kung gayon, sa ano kayo na bautismuhan? Hindi po ba napakahalaga nun? Naalala niyo po ba na nung ang mga taga-Colosas po ay or taga-Corinto po ay nag-aaway-away. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa unang Corinto, dito na po tayo magtatapos. Sabi po sa unang Corinto, kapitulo 1. Ito po. Ang sinasabi niya sa verse 12. Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Itong mga kagaya nito ng mga tao, minsan meron kasi isang katanungan, mga kapatid, no. Ang katanungan kasi na, sino daw ba ang ating susundin? Yung mga apostol ba o si Jesus? Kung si Apostol Pablo ay nandito pa ngayon, mga kapatid, ito din ang tanong niya, bakit kayo nagsasabi na ikaw ay kay Pablo, ikaw ay kay Apollos, ikaw ay kay Cephas, ikaw ay kay Kristo? Ikaw ba, si Kristo ba divided? Yung bang sinasabi na, mali ba ang apostol dahil ito yung sundin mo, kay Kristo ka na lang susunod? Hindi po ba na si Kristo ay nagturo sa mga apostol at susundin din natin kung anong mga turo ng mga apostol? Hindi po ba dapat ganun? Pero itong sabi nga ni Apostol Pablo po dito, now this I say, that every one of you, sabi niya, is Christ divided? Was Paul, take note, crucified for you? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa'yo? And lastly, were ye baptized in the name of Paul?
Di po ba? Nabanggit po na ang bautismo dapat may pangalan at ang pangalan nagbibigay ng ownership, ng authority at ng sovereignty. So kung ikaw ay hindi nabautismo sa pangalan ni Jesus, kanino ka? Di po ba? Kung ikaw ay magpabautismo ngayon sa pangalan ni Jesus, kay Kristo ka. Pero kung hindi ka nabautismo at ayaw mo magpabautismo, kanino ka? Yan po ang isang malaking katanungan. Mga minamahal, ang sabi pa nga ni Apostol Pablo, dapat na at sila, yung mga disciples na yun, binautismuhan muli sa pangalan ni Kristo Jesus. Bakit? Dahil mahalaga po yan. Ngayong gabi, mga kapatid, magpapasalamat po tayo sa Panginoon na tayo po ay nabautismuhan sa Kanya. Kaya nga po, mahalaga eh. Sabi pa nga ng ating Panginoon, alam niyo po ba na ang pangalan na Jesus, hindi niya sinabi sa mga nagtatanong? Sino po ba ang nagtanong? Mula kay Abraham, nagtanong siya. Sinong pangalan niya? Anong pangalan niya? Si Jacob. Oh, si Moses. Moses na, lalo na. Ang sabi ni Moses, kung tanungin nila ako kung sino ang nagpadala sa akin, anong sabihin ko? Anong sabi niya? Si ako nga nagpadala sa iyo. I am hath sent you. Walang pangalan. Nagpakita siya na Jehovah Rapha, Jehovah Nisi. Bawat may gagawin siya, nilalagyan niya Jehovah Rapha, Jehovah Nisi. Pero ang sabi po, bakit po hindi niya binigay sa kahit na sino? Kasi ang gusto niya, siya lang po ang magsabi niyan. Dahil napakadakila po ng pangalan na kanyang dadalhin. Yan po is the name above every name. Ang sabi po niya sa Isaiah 52:6, mga kapatid. Nakakasulat. May mga Bible naman po kayo dyan. Ang sabi niya, therefore, my people shall know my name. Si Isaiah na po ito. Dumaan na po si David. Dumaan na po yung mga propeta. Pero ang sabi ng Panginoon, no? Therefore my people shall know my name. Meaning, hindi pa niya binigay ang pangalan niya. Therefore, sabi niya, therefore they shall know in that day that I am he that speak. Behold, it is I. Ang Diyos na Ama, hindi nagbigay ng kanyang pangalan dahil sabi niya, akong magdadala ng pangalan ko. Akong magsasalita ng pangalan ko. Akong magsasabi ng pangalan ko. At kailan niya yan sinabi? Matthew 1:21. Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Mga minamahal, ang pangalan na Jesus ay napakahalaga. Kaya po, tuwan-tuwan, Diablo, marami pong nabaptize. Libo-libo, milyon-milyon. Baka bilyon na nga eh. Pero walang effect. Bakit? Walang pangalan ni Kristo. Kaya kung ikaw mabautismo ka sa pangalan ni Kristo, manalangin kang mataimtim kasi pipigilan ka ng Diablo. Pipigilan ka niya na maganap yon kasi alam niya, dyan lang siya matatalo. Kaya it doesn't matter sa Diablo na mapuno ang simbahan. It doesn't matter, marami yan nagsasayawan, nagtutugtugan. It doesn't matter. Kasi ang mahalaga lang naman sa Diablo, hindi ka mabautismo sa pangalan ni Jesus. Kaya once na ikaw ay nabautismohan sa pangalan ni Jesus, tapos na ang kanyang power. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Ngayon, ilagay mo sa iyong puso, I was glad that I was baptized in the name which is above every name. The name that every knee shall bow and that every tongue shall confess, mga kapatid. At yan ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ngayon. Kaya sa sino man sa amin po mga mahal na bisita, nandiyan ngayon. If you want to be baptized in that name, don't hesitate to call us, visit us, or message us. Dahil gawin natin habang ang Panginoon ay hindi pa makabalik. Alam niyo po ba na ang kukunin ng Panginoon, yung lang nabautismohan sa kanyang pangalan? Alam niyo ba kung bakit?
Kasi yun lang ang nahugasan sa kasalanan. So mga minamahal, magandang gabi po at maraming salamat sa inyong mga attention po na ibinigay po sa atin. At ngayong gabi, bago po tayo tumanggap ng mga katanungan po, atin pong sambahin ng sandali ang ating Panginoon, the Lord of Lords and the King of Kings. Isang Diyos na nagmamahal po sa atin, makapangyarihan sa lahat. Glory to God. Thank you, Jesus. Come on. He deserves the best of your thanksgiving, the best of your offering, the best of your worship, the best, hallelujah, of your praises. Oh, hallelujah. Bless God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Glory, glory, glory to Jesus. Salamat, Lord. We are thankful to you na pinili mo kami, Panginoon. Sa dami-dami ng tao sa mundong ito, kami, Panginoon, ang iyong napili na maglingkod sa iyo at magpuri ng iyong pangalan, Lord. And so tonight, we bless your name. Hallelujah. Amen and amen. Can we clap our hands to the Lord tonight? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And marami pong salamat po sa atin pong mga kapatiran. Pasensya na po, no? Kasi muli ay dito po tayo sa bahay ulit. Nag-try lang po kami ng amin pong internet na bago ngayon. Okay? Alright, mayroon po tayo ditong tanong. Okay, basahin ko po. Okay, bago niyan ay atin pong binabati muna ang ating pong mga visitors. I'm sure na ito po ay mga willing na mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Sister Karen Katagatan Lopez, Sister Chari Ria Sipagan Lumawig, Sister Manilin Kasiom, and Brother Noel Bioyo. Ayan. So, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Okay. Basahin po natin ang ipasa nyo na lang po yung mga visitors natin para mabigyan po natin ng acknowledgement. Okay, ang tanong po muna bago po tayo magtapos. Pastor, alam po natin na sa pangalan ni Jesus tayo nahugasan ng ating mga kasalanan at tayo po ay niligtas sa bautismo. Paano po yung ibang pangaral na ang bautismo ay sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Iligtas ba sila ng ating Panginoon? Okay. Unang-una ang pagliligtas, hindi po sa atin. Okay. Sa Panginoon po yun. So, kapag ako po ay magsabi na ang mga taong ito ay hindi maligtas, hinukuman ko po sila, baka ako po ay hukuman din ng Panginoon. Ang pinakasimple lamang po, ito po ang sabi ng ating Panginoon. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. At ang sabi niya ng ating Panginoon, he that believeth and is baptized shall be saved. And we know that the baptism is done in the name of Jesus Christ kasi may purpose po yun, hindi po yun membership ang may purpose po. So ngayon, kung ang iba na nangangaral ng bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, dapat magpa-rebaptize talaga sila.
Kasi walang ano eh. Ang Acts chapter 19 po ay nagbigay po ng example. Ang nagbaptize sa kanila, si John the Baptist na nga eh, na nagbautismo kay Jesus eh. Imagine ha, pero binautismohan silang muli ni Apostol Pablo. Bakit? Kasi wala silang walang pangalan ni Jesus eh. Oh. Kaya nga po na kung iligtas ba sila ng Panginoon, Diyos lang po kasi pwede magsabi talaga na iniiligtas niya. Pero ang sabi po ng Biblia, ang isang tao po ay dapat mabautismuhan sa pangalan ni Kristo Jesus. Okay? So, kung ako sa isang tao na naniniguro ng atin pong kaligtasan, ay magbabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Okay? Okay, meron pa po dito. Okay na, Brother Jen. Okay. Pastor, ito naman kay Brother James to. Ng Taytay. Ano po? Pastor, may follow-up yan. Si Brother sige. Kasi kahit walang pangalan at ginagawa naman ang pag-uugali bilang Kristiyano, nga lang mali ang bautismo. Yun nga po yung sinasabi natin. Dahil ang righteousness po, hindi nga po yun nga po problema eh. Ang bautismo, hindi sa good works. So kahit na ikaw pinakamabait na tao sa buong mundo, hindi ka nabautismo sa pangalan ni Jesus. At ang sabi ng Biblia, ye are washed, ye are sanctified, ye are justified in the name of Jesus Christ. Ibig sabihin po, hindi ka pa rin matuwid kahit mabait ka. Opo. Kaya nga po yun ang sabi ng Ephesians na ni-remind sila ni Apostol Pablo For by ye are saved through faith, no? For by grace ye are saved through faith. Okay? So yun po ang ibig sabihin. Kasi ang grace po doon, kumbaga, awa na lang ng Panginoon, na niligtas pa po tayo, hindi po ibig sabihin doon na wala ka na talagang gagawin, zero na talaga, tamad naman, di po ba? So, meron pong kapalit. Lahat po ng bagay may kapalit. Jablo nga may kapalit. Wala ka na nga gagawin, sa jablo ka na mapunta, may kapalit pa. Ang Panginoon pa kaya na nagbayad ng kasalanan natin? No, binayaran niya tayo, pero kailangan mananampalataya ka. Yung walang epekto ang ginawa ng Panginoon hanggat wala kang pananampalataya. So mga kapatid, dito nga, kahit na magandang pag-uugali, Kristyanong-Kristiyano, hindi po kasi basihan yun na righteous ka. Yun nga pong binanggit natin nung last week, no? Ang dalawang problema ng tao na hindi siya makapasok sa langit is unrighteousness and flesh and blood. Hindi ka matuwid at nasa laman at dugo ka. So dapat may solusyon. Anong solusyon sa hindi ka matuwid? Bautismo sa pangalan ni Kristo Jesus. Yun lang po ang solusyon. There is no any other way. Hindi po yung pagbigay ng milyon-milyon sa charity. At in fact, hindi po ang pagpapakain ng milyon-milyon katao or libo-libo katao. Pero, take note hindi po ibig sabihin na hindi na natin gawin yon. Ang paggawa ng mabuti, ang pagbisita sa mga may sakit, ang pag-aruga sa mga nangangailangan, ang pagtulong sa mga may mga karamdaman ay gawain ng isang Kristiyano dahil kay Kristo. Okay? So that means the good works is the result of being in Christ. So hindi po siya basihan na ikaw ay mapunta sa langit dahil wala kang ginawang mali. Akala mo lang yung wala, pero meron. Sabi ng Bible, for there is none righteous, no not one Sabi niya, for all have sinned and come short of the glory of God. So, kasi nungalingan lang yun, akala mo lang yun, wala kami ginawang mali. No? Akala lang ng iba, minsan pag tinignan mo, ang bait-bait, akala mo lang yun, pero meron niyang mali. Meron niyang kasamaan sa loob, meron niyang kasalanan. Yan. Kaya po, na hindi po sapat yung paggawa ng mabuti para po na ikaw ay magiging matuwid. Ayan. Pero ang paggawa ng mabuti dapat ay resulta ng pagkaroon mo ng Kristo sa puso mo. Right? Okay? So, okay na siguro tayo dyan. Pastor, insight po sa mga nagbabaptize in this way. In the name of the Father, Son, Jesus Christ, and Holy Spirit.
Kasi yung iba na ano dito na actually this is confusion. Ibig sabihin, kaya siya nagbaptize ng ganyan ay dahil sa confusion. Ang tanong ay ganito, saan mo mabasa na may ganong bautismo? Saan? Dahil wala. Wala ni isang apostol na nagbautismo in that way. So kung wala sa Bible, anong tingin mo diyan? Hindi po ba? Oh, masama magdagdag, masama magbawas. O dinagdagan niya oh. Kasi ang sabi ng Panginoon niya, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, single name. Ang sabi naman ng mga apostol, you must be baptized in the name of Jesus Christ. So ibig sabihin, ang tinutukoy na name ni Jesus Christ sa Matthew 28:19 ay Jesus Christ. So ngayon, kapag nag-baptize ka, I baptize you in the name of the Father, Son, Jesus Christ. yun kasi yung tanong ang bautismo nila, I baptize you in the name of the Father, Son, Jesus Christ, and Holy Spirit. Ang tanong, saan sa Bible yan? Wala. So, paano kung mali? Hindi pa ba? Kasi wala nga sa Bible kung nasa Bible yan, siyempre okay. Kaso wala nga Yun po. No? So, dangerous yun. Kahit sino pa yan ang nabaptize sa ganyan, dapat i-rebaptize yan in Jesus' name. Bakit? Kasi kung Jesus' name ang bautismo mo, meaning, meron kang full surrender, no? Full submission, and full faith sa tagapagligtas mo. Ayan. Ito, lumalabas, ano to? Ang tanong, in the name of the Father. Anong name ng Father? Dapat may name. Kung yun ang kanyang interpretation, dapat in the name of, Yahweh? Jehovah? Elohim? Elohe? Ano ba? O dapat may pangalan ka dyan. Di ba? Holy Ghost. Holy Spirit, anong pangalan? Dapat may name. Ba't si Jesus Christ lang nilagyan mo pangalan? Kung ang utos sa'yo ay pangalan, at iba ang Ama, iba si Jesus, iba din ang Holy Ghost, may pangalan dapat sino? Yan. So that means hindi rin tama ang bautismo. Okay? Alright? Wala na tayong mga question. Praise the Lord. Okay? Wala na. Okay. At least, okay, dali lang. Meron daw. Pastor, paano po kaya yung iba na ayaw talagang tanggapin kahit maliwanag na sinasabi ng Bible? Sadya pa talagang binulag sila ng Panginoon. Ay, binanggit na nga ng Panginoon yun na may mga mata sila, hindi sila makakita. Hindi nga po rin natin maintindihan. Bakit hindi nila maintindihan? Yan. Okay? Kaya, actually, ang hindi pa nga makaintindi yung mga sobrang dami na, mga nag-graduate sa mga theology, divinity, nagtakip ng kanilang pag-iisip yung doctrine nila ng Trinity. Yun po. Matalino ang diablo. Ang diablo, napakatalino. Kasi, kung i-persecute niya mga Christians, talo siya. Lumalakas Christians dumadami pa. Pag i-persecute mo, dumadami. Kaya ang ginawa niya na lang, nag-join na lang, sabi pa nga if you cannot win them, join them. So, sumali na lang siya. Pero nung pagsali niya, isang mahalagang bagay ang kanyang binago. Yung pagtanggal ng pangalan ni Jesus sa bautismo. Kasi, alam niya, kahit ano pang gawin ng tao, kung hindi siya bautismado sa pangalan ni Jesus, walang silbi. Nakakatakot po yun. Kaya kung ako sa mga, kahit na sino man, mga kapatid, ba't ka magambol? No? Bakit ka magambol ng kaligtasan mo? Nandyan nakasulat, andyan pwede namang maganap habang buhay ka pa. Hindi po ba? So, sa mga bisita po namin na gusto pong magpabaptize, i-schedule po namin kayo bago po dumating ang Panginoong Hesus. Sana po ay makadesisyon na po kayo. Maraming salamat po at so far wala na rin po tayo mga katanungan dito. Tayo po ay mag-dismiss sa isa pong masayang awitin. Praise the Lord. God bless you all.